Kung mahilig kang maglaro ng ML, CODM o PUBG pero limited ang budget mo sa 7K to 10K, don't worry kasi may mga smartphone na swak sa budget mo at kayang-kaya ang gaming. Lahat ng i-recommend namin dito ay naka Helio G99 o G100 na may solid na performance para sa price na below 10K. Kaya kung gusto mong malaman ng best budget gaming phones ngayong 2025, panoorin mo to. Una, ito yung pinakamagandang option para sa mga naghahanap ng budget-friendly na phone na may decent na performance, ang Infinix Hot 50. Mabibili sa presyong 7,319 pesos. Sa chipset naka Helio G100 on Tutu score na around 405K, ayos na performance to para sa casual gaming at pang araw-araw na gamit. May 8GB RAM at 256GB storage. Ang downside lang nito kumpara sa Pro version ay naka IPS LCD, 18W charger at walang fingerprint sensor at IP rating. Pero kung kaya mong dagdagan ng budget mo ng 520 pesos, mag Infinix Hot 50 Pro ka na. May SRP na 7,839 pesos. Pinakamagandang option to para sa mga gustong mag-upgrade nang hindi masyadong tataas ang presyo pero may improvement sa features at performance. Naka Helio G100 on Tutu score na around 442K, AMOLED display, 33W charging, in-display fingerprint sensor at IP54 rating. Kumpara sa nauna, mas maganda ang display nito, performance at may extra protection ka sa talsik ng tubig. Hindi na namin sinama yung mga smartphone na mahirap hanapin tulad ng POVA 6 at yung iba pa kasi useless lang naman kung wala ka din pagbibilan. Ang susunod sa ating listahan ay ang Hot 50 Pro Plus na may SRP na 8,869 pesos. Well, magandang option to para sa mga gustong magkaroon ng top tier experience na may premium design at magandang audio. Naka Helio G100 on Tutu score na around 420K, 3D curve AMOLED display with Gorilla Glass 5, JBL stereo speakers, 13 megapixel front camera at 2K video recording. Ngayon kung naghahanap ka naman ng maganda at abot kayang performance pati na rin ang quality na camera, andyan ng Redmi Note 14 4G. Nabibili to sa presyong 7,999 pesos. Naka Helio G99 Ultra on Tutu score na around 414K, may 108 megapixel main camera at 20 megapixel selfie. Naka AMOLED na din at 120Hz refresh rate. Idagdag mo pa ang 5,500 mAh battery at 33W charging. Para sa iba pang features, naka Dolby Atmos, stereo speakers at IP54 rating. Ngayon kung isa ka namang gamer at gusto mo nang may bypass charging para sa long gaming sessions, nandiyan ang Tecno Spark 30 Pro. Ngayon nakasale to sa online at mabibili na lang sa presyong 7,708 pesos. Naka Helio G100 on Tutu score na around 420K at may 108 megapixel main camera. May AMOLED display na din, 120Hz refresh rate, 5,000 mAh battery, 33W charger at may bypass charging. Sa iba pang features, naka IP54 rating at under-display fingerprint sensor. Ngayon isa rin itong magandang option kung isa kang gamer at naghahanap ng fast charging na phone. Walang iba kundi ang Poco M6 Pro at may SRP na 9,499 pesos. Naka Helio G99 Ultra on Tutu score na around 427K, may 64 megapixel main camera, AMOLED display, 120Hz refresh rate, 5,000 mAh with 67W fast charging. Para sa iba pang features, naka stereo speakers, Dolby Audio at IP54 rating. By the way, nilagay ko na rin sa description ang official links kung saan mo ito mabibili. Gumawa rin kami ng FB group na smartphone tips. Dito i-guide ka namin para piliin ang best smartphone para sa budget mo. Plus, kami na din ang maghahanap ng discount at trusted store online. Again, exclusive lang to sa mga bumibili online at gusto ng discount. Ngayon naman, ito yung pinakamagandang option mo kung naghahanap ka ng premium features, magandang camera at solid na gaming performance. Ito ang Tecnocam On 30S na may SRP na 9,559 pesos. Naka Helio G100 on Tutu score na around 420K, 50 megapixel Sony IMX896 with OIS, 3D curve AMOLED display, 120Hz refresh rate. Idagdag mo pang 5,000 mAh battery with 33W charging. Para sa iba pang features, naka IP53 rating, under display fingerprint sensor at dual stereo speakers. Ngayon kung hindi ka pa rin makapili dito, sigurado makakapili ka na. Kung best budget gaming ang hanap mo, kunin mo ang Redmi Note 14 dahil great value na yan with smooth gameplay at good camera quality din dahil nakapasok yan sa DxOMark. Ngayon para sa best performance at charging, nandyan ang Poco M6 Pro dahil meron niyang 427K on Tutu score at 67W charging. Ngayon naman para sa best for casual gaming and video creators, nandyan
dyan ng Tecno Camon 30S. Dahil pagdating sa camera, ito na yung may pinakamagandang sensor dahil naka Sony IMX. By the way, ginawa ko nga pala ang Tecno dahil sa dami ng smartphones na lumalabas ngayon, napakahirap nang mamili. Kaya dito sa channel kami mismo ang nagre-research para malaman kung anong device ang pinakasulit para sa budget mo. Pero para makagawa pa kami ng ganitong content, kailangan din namin ng suporta mo, kaya huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video.